Can you please just hear me? Hello everyone and mega love shout out. Ayan. Nagbabalik muli ang inyong lingkod, of course, Birador Pikwa at your service. Tara na mga kababayan at mainit-init na balita ito mga kababayan ko ha. Mainit-init na balita. Pa-like and share po, pa-like and share. Ayan, bago tayo magsimula ng ating live streaming. Okay, dahil dito po sa nakalipas na 24 oras, meron pong naibalita sa mainstream media na di umano ay may nakuhang mga listahan, mga kababayan, no? Ano kaya itong mga listahan na ito? Ha? Sa tingin nyo, anong listahan to? Ito ba ay mga syndicate list, mga kababayan? Ito ba ay mga listahan ng flood control transaction? Naku po, mga kababayan ko. Ito ang pag-uusapan natin ngayon. Bago natin bigyan ng reaksyon, shoutout muna sa lahat po ng mga nakasama natin kahapon. Ayan, sa mga umattend no sa event po sa Malacanang. Ayan. Salamat sa masayang araw, masayang bonding at marami tayong nakasamang mga vloggers and mga nakilala na rin as well, no? Na mga naging kaibigan natin doon. At ito pa mga kababayan ko ay marami pa po ang regalo ng mahal na Pangulo sa mga kababayan natin. Ano po yung regalo na yon, mga kababayan? Ito pong regalo na ito ay para sa sambayan ng Pilipino. Regalo sa atin ng ating mahal na Pangulo. Dahil sigurado na po, mga kababayan ko, na may mga magpapasko sa kulungan. Di ba? Agree ba kayo ron, mga kababayan? Okay ba kayo ron? Ako, para sa akin, okay sa alright yun, ha? Mama Marie Chris, ayan, Ponhela, shout out po. Ayan, palike and share po ng ating live ngayong araw na ito, mga kababayan, dahil napakaganda ng ating usapin. Isang oras din tayo magsasama-sama rito, dito sa live stream na to. So, eto na nga mga kababayan, no, sa mga bagong dating at hindi pa nalalaman itong pag-uusapan natin. Ito po ay yung pagpasok ng NBI, saan po? Sa kondo ni Zaldico. Nako Zaldico marami ka palang nitatago dyan Marami palang naitatago itong si Zaldico na nabisto po ng ating NBI. Okay? Ito po ay nabalita sa lahat, no, ng mainstream media. So ito po ang bibigyan natin reaksyon hinggil dito. Pwede po kayong magbigay, no, ng opinion nyo sa loobin dyan po sa comment section, mga kababayan. Kung nais nyo na magbigay rin ng saloobin sa usaping ito, mag-comment lamang po kayo dyan at babasahin natin yan isa-isa. At kayo ay karapatan nyo bilang isang taxpayer,
karapatan nyo po magsalita sa mga klase ng issue na ganito. Okay? Especially, ang usapin dito ay ghost project, na ang proyekto na yon, mga kababayan, ang ginagamit na budget doon ay nanggaling po sa ating taxes. Okay? So, nararapat lamang po na kayo ay mag-voice out din hinggil dito sa mga ganitong klase ng issue. May karapatan po kayong mag-voice out, may karapatan po kayong magsalita para po makaluwag-luwag ang inyong pakiramdam. Alam nating lahat na maraming sindikato ngayon na tumutupi at nabibisto dahil sa ginawang pag-iimbestiga ng ICI, kaakibat ang NBI at ang PNP, mga kababayan. At syempre, yan po ay nagsimula sa atin, sa atin pong mahal na Pangulo. Okay? So, eto po mga kababayan, pakinggan natin itong balitang ito, ha? Let's all watch this bago tayo magbigay ng ating saloobin at opinion. Zaldico, doon nilimitahan ng mga abogado sa 8 ang bilang ng mga operatibang Wait lang, ha? Pinasok ng NBI at Philippine Competition Commission ang condo unit ni dating Congressman Zaldico sa Taguig City para maghanap ng ebidensyang may mga nilutong bidding para sa flood control projects. Ilang dokumento nang nakuha ayon sa source ng GMA Integrated News at nakatutok si John Consulta. Sa bisa ng isang inspection order na inisyu ng Makati RTC, pinasok ng NBI at Philippine Competition Commission ang condo unit ni dating Representative Zaldico sa BGC Taguig City. Pakay ng NBI na makakuha ng mga documentary evidence na magpapatunay sa umano'y naganap na bid rigging. Ayan mga kababayan rinig na rinig natin. Mismo po sa loob ng condo unit ni Zaldico ay may nakuha pong mga parapernalya na listahan. Naku po, Nako. Yan yung sinasabi natin, mga kababayan ko, na nakuha. Okay, itong master's list na di umano'y flood control. O syempre, pag merong mga ganyan listahan, na andyan din kung sino yung mga kasama niya sa hatian. Na andyan din kung sino ang nagmamay-ari nung sinasabing proyekto, 'di ba? Sino ang humawak? Kaya ito ay matibay na ebidensya na nakalap po ng batas hinggil dito sa flood control issue na ito. Kaya eto mga kababayan eto po, pakinggan natin ulit. Kuha ng mga documentary evidence na magpapatunay sa umano'y naganap na bid rigging kaugnay sa mga flood control projects. Ayan ang bid. Siyempre, dumadaan yan sa bidding, mga kababayan. O siyempre, naandyan nalabas yung mga sabwatan. Makikita dyan yung syndicate list ni Zaldico. Kung sino ang mga kasama niya sa sindikato na yan. Diba? Malinaw na malinaw, mga kababayan. Na meron talaga mga sabwatan itong mga hayop na ito para lustayin at nakawin ang ating kaban ng bayan, ng sambayan ng Pilipino. Tapos sasabihin nila matino. Kamusta naman mga DDS? Paano nyo iaano ngayon ito? Paano nyo ngayon na direktang didepensahan yung mga ganitong klase ng usapin? Well, ang mga DDS, mga kababayan, ang mga DDS kasi, akala nila, pagka meron nagsalita, totoo na. Hindi sila based on
proper investigation at hindi sila naka-base on sa legit evidences, 'di ba? Oh. Yan ang masakit na katotohanan sa mga bobong didilis. Yan ang masakit na katotohanan, mga kababayan, sa mga taong bobo. Basta na lamang makakomento, hindi man lang iniintindi kung ano yung pinag-uusapan dito. Hindi man lang iniintindi kung anong issue ang tinatalakay dito. Tuloy natin. Ano yung nakuha sa ano ni Saldico? Nako ha. Master's list yan. Sa kanilang pag-akyat sa penthouse floor ng condominium, sinalubong na sila ng 7 abogado ng SunWest at Zaldico. Nako, ang kakapal ng mukha, no, mga kababayan. Eto kaya hindi lahat ng attorney, huwag kayong mabilib sa lahat ng attorney. Dahil yan, kumuha ng pagiging abogasya yan para magtanggol ng mga sinungaling. Para magtanggol ng mga, ng mga sindikato. Yan, yung, akalain nyo, diba, meron pang tumatanggap na mga lawyer, kagaya nitong mga lawyer ng SunWest na ito. Mungkatin nyo na kung ikaw mismo alam mo na sindikato yung ipagtatanggol mo, magnanakaw yung ipagtatanggol mo, bakit mo pa ipagtatanggol? Bakit mo pa dedepensahan, di ba? Oo, ito nakakahiya. Reality to, mga kababayan, ha. Ito po ang nakakahiya sa mga mangilan-ngilan na abogado. Para lamang may ipakain sila, kahit galing sa nakaw yung ibabayad sa kanila, tatanggapin nila. Yan ang masakit na katotohanan. Kaya shout out doon sa mga sa mga attorney, dipulpol, na alam na nila na yung ibabayad sa kanila ay galing sa nakaw, galing sa kulimbat, sa salapi ng sambayan ng Pilipino, tapos ipapakain pa sa mga pamilya nila, sa mga anak nila, di ba? Oo, nakakahiya ang inyong reputasyon bilang isang attorney, no? Mga attorney de Campanilla de Bobo talaga yung mga ganitong klase. Kung ako for example, ako naging attorney ako, hindi po ako magtatanggol ng mga ganitong klase ng tao, sa totoo lang. Oo, talagang literal na pera-pera na lang, kahit galing sa nakaw yung ibayad sa'yo. Diyos mio, Cartimar, ganito na po kababa ang kalidad ng mga utak ng mga na ito, abogado na ito. Hindi naman lahat, kasi karamihan talaga, yung iba, pagka walang project or walang kliyente, hindi talaga makahindi kahit magnanakaw pa yung kanilang depensahan, di ba? Doon, nilimitahan ng mga abogado sa 8 ang bilang ng mga operatibang maaring pumasok. 6 na ahente ng NBI, isang taga-Philippine Competition Commission at isang sheriff ng korte. Ayon sa aming source, may nakuhang mga dokumento na may... Ayan Nako malinaw Ayon sa kanilang source ng GMA News, ay may nakuhang mga dokumento. Nako At ayon, eto, may nakapagbulong din sa atin, ayon sa ating reliable, sobrang reliable source. Meron pong mga nakalistang pangalan doon kung kanino nakipagtransaksyon itong si Zaldico at kanino ibibigay yung mga pera na nakulimbat nila or ka-joint force niya dito sa proyektong ito, mga kababayan. Ako po. Ang malala dito, mga kababayan, kung ilalabas ng NBI ilalabas sa live mismo yan, kung sino yung mga nasa listahan na yan, excited na ba kayo? Excited na ba ang lahat, mga kababayan, sa sa pasabog
ngayong darating na 2026. Nako ha. Eto na yon, this is it, pansit. Eto na po yung pinakaiintay natin. Dahil kung totoo ang paratang ni Zaldico sa mga nangyayari na kaguluhan, kung kasama talaga ang ating mahal na Pangulo sa listahan, di ba? Kasi alam naman natin mga kababayan, dun sa AI video na inilabas ng mga DDS, dinidiin nung AI Zaldico ang ating mahal na Pangulo na siyang mastermind di umano. Pero magugulat kayo mga kababayan pag ito ay na-release na, itong mga dokumento, itong mga master's list na nakita doon po saan po pinangyarihan ng krimen, pinangyarihan ng mga anomalya. Saan po yung anomalya mga kababayan? 10 lugar. Sa penthouse po ni Zaldico. Nako po ha. Tuloy natin. Kaugnayan sa bidding at flood control. Sa ngayon, sinelyohan na ng NBI at PCC ang mga dokumento na nakuha at nakatakda itong i-photocopy bukas. Nako, ayan na ha. Ipo-photocopy na at sana ilabas na ito in public. Pero for sure, mga kababayan, malalaman natin yan pag yan po ay naisumiti na sa ombudsman. Okay? Grabe, patong-patong na kaso po ang kakaharapin talaga ni Zaldico dahil matibay po ang mga ebidensyang hawak ng NBI at ng ombudsman, yung ICI na pinapasa sa ombudsman, mga kababayan ko. At ang lumalabas nga na pinaka-mastermind dito sa ganitong mga insertion, ako, mahirap na magsalita. Pero isa po si Zaldico at meron siyang mga kasamang nasa top list na senador. Nako ha! Yung kanyang mga boss sa senador. Nako! Sino-sino kaya ito? Antabayanan natin yan mga kababayan. Kayo ba? Comment down below. Kayo ba sa tingin nyo, sino ang mga top notcher sa Senado? Sino ba mga top notcher sa Senado? Ako meron na akong hula dyan. Ako meron na akong na-feel dyan. Isa na tong si Eden. Eden Quezon, no? Feeling ko isa siya sa mga nasa listahan na yan. Isa siya sa mga katransaksyon ni Zaldico regarding sa mga flood control insertion at sa mga ghost project insertion. Nako, napakaganda nito, napaka-exciting nitong mangyayari sa 2026 mga kababayan dahil maririnig na natin, makikita na natin kung sino ang mga nasa likod ng mga kawalangyaan na pagnanakaw dito sa kaban ng bayan. Ang limitasyon kasi ng inspection order kumpara sa search warrant, di maaaring basta kunin ang makikitang dokumento, pero maaari itong eksaminin, kopyahin o kunan ng litrato. Ayon sa kasi mabibisto sila pag hawak yung black and white, okay? Mabibisto sila. Dahil yan, mga kababayan, bubusisiing mabuti yan. Bubusisiin kung mabuti ang mga dokumento na yan. At bago isumiti yan sa ICI saka sa ombudsman. Pakinggan natin. NBI, pag-aaralan kung paano magagamit ang mga na-recover sa unit Zaldico para sa case build-up laban sa dating mambabatas at iba pang taong makikita sa mga inabutang dokumento. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Ayan mga kababayan, malinaw na malinaw yan mga kababayan, na kung saan talagang meron palang nakuwang mga dokumento. Okay? At malamang sa malamang mga kababayan, ito po ay
ano po, ito po ay nasa mahigit, kumulang, nasa mahigit 20 pataas na piraso ng mga dokumento, okay? At naandon yung mga naandun yung mga listahan ng mga flood control projects na kanyang na kanyang isinumite sa kanyang mga kasabwat. Kung paano nila pinag-usapan yung mga insertion na yan, flood control issue na yan, flood control project na yan, talagang matindi. Ito talagang sindikato na tinitibag ng ating mahal na Pangulo. Napakatindi po. Kayo ba mga kababayan, sa tingin nyo, ano po ang kalalabasan nito? Ito ba ay mauhuli si Zaldico? Kasi balita natin mga kababayan Ako personal na balita ko sa aking meron kasi kong kaibigan sa France. Okay, na ang balita ko naandun daw at nagtatago daw doon. Meron daw bahay si Zaldico doon. At doon nga ay nakatira sa pinakang mayaman na lungsod doon. So, kung saan yon, yung mayaman na yon, kayo nang bahala. Okay? Kayo nang bahala mag-research. Dahil kahit daw ang presidente raw, hindi raw natira ron. Nako, totoo ba yon? Kasi, yon ay balita lamang sa akin ng aking kaibigan. Okay? Na naandun sa ibang bansa na yan. At, kilala personally ng driver ni Zaldico. Tumawag sa akin nung nakaraan. Ito yung, syempre, hindi naman natin pwede pakialaman yan. Sa authority na yan At alam naman nila kung saan na nagtatago si Zaldico. Ano't ano pa man, matitimbog din yan, mga kababayan. Mauhuli din yang mga na yan, 'di ba? Sindikato na yan. Ang masakit lang na katotohanan kasi dito, mga kababayan, patuloy po na nambubudol itong mga taong ito. Patuloy po na naandyaan sa Senado itong mga kasabwat ni Zaldico. At ng iba pa, okay? Ito ang masakit na katotohanan dito sa Pilipinas, mga kababayan. Tayong mga normal na nagtatrabaho, tayong mga normal na kumikita, hindi man lang makakuha, 'di ba, ng benepisyo sa ating mga company, 'di ba? Sapat na benepisyo, sapat na sahod sa ating mga company. Pero itong mga ito, sagad sa buto ang benepisyo na binibigay ng ating sambayan ng Pilipino para may maipakain sa kanilang pamilya. Tayo nagpapakain dito, mga kababayan, 'di ba? Tayo po ang nagbibigay ng kanilang kaginhawahan. 'Yun ang masakit na katotohanan dito. Kaya hindi ko maintindihan sa ibang tao, especially sa mga nagrarally, 'di ba? Kung bakit selective. Okay, selective yung pananaw nila. Gusto pa nilang tanggalin yung lumalaban sa korupsyon, 'di ba? Ang ating mahal na Pangulo. In the first place, alam naman natin kung sino talagang lumaban dito sa sindikatong ito at patuloy na nagbubuwag ng sindikatong ito. Kauna-unahan po na tumayo dyan ang ating mahal na Pangulo